Yes, Lods. Ito, may paggagawa tayo rito ngayon. Ito, nagkakaroon siya ng kaldag kapag yung nire-reverse mo. Tapos meron kaldag din kapag dinadrive mo. At mahina na siyang humatak paahon. May pinacheck ko na rin to sa kasa. Sabi, ECU. So, napakamahal. Sobrang mahal. Aabutin tayo ng replacement ng ECU ng mga 45,000. Kaya, may pupuntahan tayo ngayon sa may Cavite, dito sa may Imos. Pupuntahan natin ngayon yung JBL Electronics ECU. Papakita ko, Lods, kung ano yung mga problema nito. Ito, pag in-start mo, yan, nagkakaroon siya ng kaldag kapag yung inaano natin sa reverse. So makikita mo nakapark tayo. Tatry natin siya ng reverse. Yan, sa reverse. Pag siya ni-reverse mo, hindi siya basta-basta nagre-reverse. Nagkakaroon siya ng parang kaldag siya eh. Pumapalo siya ng bigla. Yan. 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 Una, ayaw siyang kumagat eh. Pag inapakan mo yung revolution, ayaw. Yan. Ina-handbrake ko muna kasi baka magtuloy-tuloy, magkaroon ng SUA. Ayan, kumaldag siya. Kailangan nire-revolution mo ng baon bago matras. Ayan. Ayan. So, ganon. So, yun yung problema niya. So, pupunta tayo ngayon sa pagawaan sa Cavite. Okay, update na lang mamaya. Okay, Loads, dito na tayo sa may 434 Palikuan, Real Canan Imus, Cavite. So, dito na po tayo sa may JBL Electronics. Kinokontak ko lang po yung maggagawa kasi wala tayong parkingan dito eh. So hindi natin alam kung saan po tayo papark dito. Hintayin po natin yung tawag niya. So bababa na tayo pag ito yung pwesto nila, yan yung green na yan. Diyan tayo magpapagawa. Okay, Loads, update mamaya. Dito na tayo sa office ng JBL Electronics. Dito tayo magpapagawa. So papasok lang tayo rito sa pinaka shop nila. Okay, Loads, update ulit. Okay, Loads, dito na tayo kay JBL Electronics. Ito yung natin, kausap natin si Sir, paano sir? Aldrin po. Sir Aldrin. So ito, pinapacheck muna natin. So yan ang procedure niya talaga, sir. Ang model, yes po. Yes po. Ang model sa tema? 2014, sir. So ganito yung ginagawa nila. Yan. Low power na kasi yung unit natin eh. 2014 pa to. So ngayon lang siya ma-check. Pag nire-reverse ko malakas yung kaldag niya. Saka may delay eh. Yan pala yung sir eh. Yes, mga 2014 na. Sakit pala niya lang pala. Tinitingnan nila kung may mga common natin, P0748 pressure solenoid. Common. Yan ang common na trouble code natin. Okay, meron tayong third gear stock at ating shift shock. Okay. Sige. Paano rin mo makina? Kita natin yung shift shock. Cambio mo para baka ang hirap pag dinrive yan ng kung sino eh. Pag binaon niya sa gas, delikado eh. Kakain malakas ang gasolina. Yes, sir. Lumakas nga ang kain. Karga ko magkano. Drive muna, sa drive. Okay, then punta ka sa sa sports mode, 100. Okay. Sa reverse, balik ulit sa reverse. Wala siya ngayong shift shock. Ayun, meron konti. Balik mo sa drive. Maliit lang. Sa drive maliit nga lang yung shock. Sa reverse, balik ka sa reverse. Sa reverse malakas sir eh. Natatakot yung pasahero ko. Sumisipa. Ayun, meron siya. Actually, meron pang mas malakas dyan. Talagang yug-yug na. So mild lang pala to sa akin. Hindi pa ganun kalakas. Naagapan ko pa. Sige, testingin natin ng test box. Bali, 2 weeks pa lang to nagparamdam sir. Opo. Ang inaalala ko baka ma-damage yung transmission. Okay. Test. Yan baklas na sila. Babaklasin na sir yung ECU niya. Testingan natin ang ating test box. And then babasahan ulit natin ng trouble code. Okay. So ganito pala ang procedure nito.
Talagang siya yung pinaka-utak niya, yung ECU. Yes po. Konektado pala yun, pang-function. 85 to 90% ng system ng sasakyan sa mga automatic vehicle is kontrolado ng ECU. Kontrolado ng ECU. Parang computer pala yan, sir, no? Binubukot na yung ECU. So, para ma-check na nila. Yan, 39110. okay, loads, ito na yung tinanggal na, sige sir, ito na yung tinanggal na ECU na papalitan ko, na aayusin. Ito na yung mga aayusin nila, i-check nila. So ito na yung ating ECU na tinanggal dito sa Kia Picanto natin. Natanggal na nila rito yung ECU, yan, so nilabas na rito sa pagkakakabit. Susubukan ko to. Ayan. So, testingan nila ng reserva nila na ECU. Sa kanya kasi yan, 3420. Tama ka. So, ito, testingan nila ng mas maayos para ma-check kung anong problema talaga. Ayan, para may trial and error sila rito. So, bago nila bubuksan kung ECU talaga yung problema. Okay, loads update mamaya sa loob bago i-start. So, testing uli sila, sir. So, nilagyan ng ibang ECU. Clear mo muna, check nila kung talagang ECU yung problema. Pero bago tayo patuloy. I-scan uli. Ngayon ship natin. Pero kailan yung palit mo ng last palit mo ng ATF? ATF? Oo. Ano lang po, mga 1.5 months pa lang, sir. Noong December lang. 1.5 month? Oh. Bago lang din. Bago lang, sir. Yun nga una kong option ATF muna eh. ATF diagnose yan eh. Okay na, no? Kung sa box natin. Ibalik mo sa provision. May gagawin si boss dito na adapting. Okay na po. Reset na, inadapt na. Okay. So, okay na. Ship mo siya. Ship pa. Yan. So, after nila i-adapt yung dating itatry naman natin i-ship. Ito yung hindi ko pa ECU, ito yung ECU nila na maayos para masiguro lang na maibalik na ECU, maibalik yung performance nila na ECU talaga yung problema. So, ito, inadapt na nila, try natin i-reverse. Ayan. Okay, wala na. So, wala na yung kaldag. Wala na. Konting-konti na lang talaga. Normal na siya. Wala na yung malakas na kaldag niya. Normal na lang. Alright. So, function lahat. 2, 1, 2, 3, neutral. Reverse. So, wala na yung masyadong sipa niya. Park. Okay. So, proceed tayo dun sa luma kong ECU. So, yun yung bubuksan. Papakita raw sa akin. Okay, loads. Update na lang. Ayan, loads, nakapitan ng maayos na ECU. I-road test natin kung may difference ba siya. Kung hindi na siya nagde-delay sa reverse or malakas yung kaldag niya. Malalaman natin sa road test ngayon. So, bago natin pabubuksan yung Ayan.
So, confirm yung ating ECU yung problema according to kay Sir Del, no? Problema talaga yung ECU. Hindi pa lang bubuksan, no? Blower natin dito. Sige, sir. Salamat namin. Sir, ito, andito, andyan tayo pumasok sa corridor. Buksan na uli yung kabila. May capacitor. Dito hindi pa masyadong kumakalat. Oo. Naagapan, sir, naagapan. Naagapan pa. Hindi pa kumakalat. Pero Yes. definitely dito na yan. Diyan na yan. Leak na yan mga yan. Okay. Galing. Oo. Naagapan. Thank you, Lord. So tatanggalin natin yan definitely sa ilalim nito. So yun yung mga papalitan na pyesa according to Sir Aldrin. So yun yung diagnosis. So hintayin natin to na hanggang maayos kay loads. Abangan natin yung update mamaya pag mayari. So tingnan nyo yung mga parts ng ECU. So naagapan daw naman yung ECU natin. So doon na rin ang punta noon sa pagkasunog ng malala. Buti na lang at naagapan na natin. After nito, papalit sila ng pyesa rito. Ito yung mga papalitan according to sila. Okay, update mamaya pag natapos ito at pagkabit. Yung before and after natin, hihintayin na lang natin sa labas kung paano nila gagawin. So confirm naman ito yung papalitan. So hintayin na lang natin matapos loads, hihintayin na tayo sa labas mamaya. Okay, update mamaya. Yun, no? Okay, doggy. So ito na yung natin ECU, ginagawa na ni Sir. Okay, loads, mamaya update na lang, hintayin na lang natin pagkatapos maghihintay na tayo sa labas. Okay? A few moments later. Okay, load. So ito na, katatapos lang yung ating ECU. Ito na yung original nating ECU, ikakapit na rito sa ating picanto. Yan, sir. Okay, pinapakita na ni boss yung yung ating nagawa na ECU. So testing na natin kung anong kalalabasan. Okay, load. Sige, update mamaya pag road test natin. So yan, kinakabit na ni boss yung so mga mahigit isang oras din nila ginawa yung ECU Okay, ito ini-scan uli after na maikabit yung original nating ECU, yung bagong gawa. So re-read nila yung yung may mga fault pa na lalabas. Kung wala na, so ready na natin para i-road test. Yan. Sila ni boss, sana nga wala nang lalabas na fault. Fault na, wala ba yan? So i-adapt na lang nila sir cambio mo. Cambio. I-check nila yung mga shift niya, yung normal na nagpa-function yung shifting
Mga kaldag pa siya o ano, meron pa. I-adapt na lang nila to. Wala namang as of now na nakita doon sa kinabit na original nating ECU. After nito magro-road test na lang tayo mga loads. Okay, update na lang ulit. Oh, sir, marumi. So lilinisan daw nila muna yung throttle body niya. Marumi daw, marumi. So isahan na lang para ano, malinis na rin. Naayos na yung ECU natin. Lilinisan nila yung throttle para maganda yung batak lalo saka yung sunog ng gasolina niya. Okay loads, makikita na lang natin dito sa road test para makita nyo sa mga nanonood. Bali ang model pala ng Picanto natin sa mga meron dyan na katulad ng unit ko, 2014 model itong ating Kia Picanto, automatic transmission, 4 cylinder to. Sa mga nakaka-experience ng kagaya ng problema ng kotse ko, pwede nyo dalhin dito sa JBL Electronics ECU. Dito lang to sa 434 Palikuan, Real Canan, Imos, Cavite. Okay mga loads, yan, nililinis. So abangan na lang natin yung road test mamaya. Okay, update. Okay loads, maglo road test na kami. So naikabit na, pinakikiramdaman ko yung shifting. So nakapark tayo ngayon. Ito na yung original natin na ECU. I-reverse ko. Wala na yung kaldag niya. Before dati talaga napakalakas pumapalo. After na maayos yung ECU natin, neutral, yon, yung drive wala na rin masyado. Hindi na rin, normal na rin. 2 and 1. Okay, ito yung observation natin sa shifting. Test pa rin natin dito sa actual. So i-road test pa rin natin dito sa kalsada yung mga paano yung mga bataan niya. Okay, park. Sige, update ulit tayo mga loads. Doon tayo sa kapag ko muna. Okay, road test na tayo ngayon sa kalsada. Sama ko si Bossy, yung isa sa mga technician sa JBL. Naka-drive thru na tayo. As of now, kumpara sa dati, napaka smooth na rin. Ngayon, lalabas na tayo dito sa kali. Okay, lakas-lakas na rin tumatak. Kaya lang, natry natin sa diretso. Drive-thru pa rin. So arangkada ng kote. So malaki pinagbago talaga. Malaki pinagbago. Lakas na bumatak. Hindi na siya delayed. Okay, yan. Hindi na siya delayed. Yan, aarangkada natin ng konti. Tingnan natin yung delaying niya. Oh, malakas. So hindi na, okay na. Bomba ulit. Malaki pinagbago, di katulad dati. Pag ako mag-hams noon, nung sira pa yung ECU nito, hams pa lang parang hirap na eh. Hirap na, ibobomba mo talaga bago umahon. O yan, okay na. Talagang ibang-iba na yung batak niya. Parang wala akong karga-kargang tao. Napakagana ng takbo niya. Back to normal na siya. Hihinto ko lang kasi para itatry ko lang yung reverse na kaldag. Ayan, yung neutral ko, i-ano natin sa reverse. Ayan, tingnan natin. Oh, okay. Smooth na rin ang reverse, oh.
Alright. Neutral ulit natin. Balik tayo sa drive. Okay, ito yung ating road test. Napaka-smooth na talaga. Napaka-smooth. Okay, loads. Okay naman as of now. Sana hindi na bumalik yung sira niya. Panoorin nyo lang to, itong vlog na ito, para may makuha kayong idea kung mangyari ito sa sasakyan nyo. Kamodel ko kayo, kapares kayo pikanto, o kahit anong mga sasakyan nyo na may problema sa ECU, pwede nyo dalhin dito. Kaya nilang gawin. Dito tayo ngayon sa highway. Isang arangkada na lang tayo, testing na lang tayo dito sa highway para makita natin kung paano bumatak talaga. Yan tayo, lakas bumatak. Wala nang kabitin-bitin sa pataas. Okay, bro. Alright, iarangkada ko na. Right, drive free. Right free tayo. Ito. No more. Loads, oh. Ganda, oh. Smooth, oh. Grabe. Ayan, babata ko ulit. Bomba ko, bomba. Yun, oh. Walang ka-delay. Ayan. Power torque natin 5,000, 2,000, 3,000, 4,000, 3,000. Right. Ayos. Kasi ang power torque ko rito hindi umaabot yung per seconds ko, hindi pumapalo ng 1,000 eh. Ibig sabihin, delayed siya, mataas ang RPM, yung uso mo ng gas mo, kailangan mo ng madiin, maraming buga. Diretso lang. Okay. Yun, logs. Maya ibabalik na tayo. Siyempre magbabayad na tayo kaya boss. Kailangan natin magbayad. Contest pa lang ito. Sa presyo, mapag-uusapan ng presyo. Kung ano yung presyo sa kasa, siguro mga 3 doble yung baba doon. A few moments later. Yes, Lods, tapos na yung si Sir Aldrin. Siya yung ating mabuting, mabait na kausap natin dito. Shop owner na rin po. Sir Aldrin, paki-invite mo naman sa mga subscriber natin na nanonood sa vlog na ito na ano bang pwede na lang pag nagpagawa rito. Paki-invite na, Sir. Yes, pagdating po sa mga ECU repair, Korean cars or any kind of brand, hanapin nyo lang po JB Electronics ECU, ang aming FB page. At inquire po kayo at libre ating inspection and scanning. At kami bahala sa inyo. And at the same time, follow niyo po si Sir Wilmer Tabat. Yun, salamat. Thank the you, best Sir po Aldrin. yan. Thank you so much po. Okay. Huwag kakalimutan click, like, and subscribe sa ating channel, Wilmer Tabat. At huwag kalimutan kung may problema kayo sa mga ECU, electronics, kahit anong kotse, gagawin po rito ni Sir Aldrin. Napakabait at accommodating po ang may-ari at ang mga technician dito. Huwag kayong mag-hesitate pumunta rito sa JBL Electronics sa 434 Palikuan, Imos, Cavite. Okay, Lods, hanggang sa muli. Salamat sa inyo. God bless.